Tuloy po ng ating tema sa series of Knowing God. Ito na po yung huling topic po natin sa buwang ito. Ito po ang huling linggo ng buwan ng September. September. Alam po natin na bare months na. Magpapasko na. So, lahat po tayo ay excited sa Pasko. Sino po ang lahat excited? Yan. May mga trabaho, excited yan. Sa bonus, yan. Di ba? Sila lang. Yan. Excited sa bakasyon. At marami pang iba. Yung mga excited na may mga magta-travel. Yan. Magbabakasyon sa ibang lugar. Dahil yun ay holiday. Yan. Magkakaroon ng, sabi nga dyan, ay kapahingahan naman ng sarili sa pagtatrabaho. So ang tatalakayin po natin ngayon sa pagpapatuloy ng series po ng ating Knowing God ay pinamagatan po nating pananampalataya, daan sa pagkakilala at paglapit sa Diyos. Amen po ba? So handa na po ba ang lahat? Amen. Parang tahimik ka. Handa na po ba ang lahat? Amen. Kala ko binagyo rin eh. Sige, tayo po tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang teksto na nagmumula po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 11, Talata 1. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. At kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang magpagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Purihin po ang Diyos sa Kanyang salita, makakapuna po ang lahat. Amen. So sa English, sabi po dito, you cannot please God without faith. Amen. Knowing God, ang batayan po pala ng isang kung gusto mo makilala ang Diyos, kailangan meron kang pananampalataya. Tama po ba? Kasi kung walang pananampalataya, ang sabi doon, hindi mo mapiliplis ang Diyos. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Yun pong pag-aaralan po natin. Ang layunin natin dito ay malaman ang dahilan kung bakit di kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Pangalawa, ano-ano ang mga batayan para makilala natin ang Diyos? At ang pangatlo, ano-ano ang mga gantimpala sa mga humahanap sa Diyos? Kasi knowing God kailangan nating malaman. Ano ang mga batayan at ano ang mga kailangan at ano ang mga dahilan, bakit hindi minsan tayo nakakakilala sa Diyos? At doon nga sa title natin ngayon, pananampalataya pala ang susi. Daan sa pagkakilala at paglapit sa Diyos. Amen po ba? So, unahan na natin. Ang una doon, sabi doon sa ating binasa, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Diyos. Number 1 point, di kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Anong mga kadahilanan kung bakit hindi kalugod-lugod sa Diyos ang sinasabi nating walang pananampalataya? Di ba ang sabi doon, ang walang pananampalataya, na walang kalakip na gawa ay patay. Yan. So kailangan pala, yung pananampalataya ay mayroong gawa para hindi maging patay. Gumagawa po tayo dahil meron na tayong pananampalataya na binigay at pinagkaloob sa atin ng Diyos.
Amen po ba? Kaya nga, work out your faith. Hindi pwede na ikaw lamang ay nakakilala sa Diyos. Hindi lamang dapat na ikaw ay nakaupo lamang dyan at nakikinig. Pagkatapos ng simba, uuwi ka na at wala ka nang gagawin sa buong linggo. At hindi mo na-exercise yung iyong pananampalataya. Ano yun? Magbahagi ng salita ng Diyos. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Yan ang dapat dating gagawin bilang isang mayroong pananampalataya sa Diyos. Ilan lamang po ito sa mga kadahilanan kung bakit di kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Una-una, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Isa yan. Kung bakit hindi po tayo nagkakaroon ng matinding pananampalataya sa Diyos, ito ang isa. Kawalan ng pananampalataya. Halimbawa, pababa po ako. Itong upuan na to, sabihin ko, makaupo si Kuya Henry dito, kaya nito. O kaya si Kuya JP, sabay sila, kaya nila dito? Sa tingin po ninyo, kaya o hindi kaya? Pag si Kuya Henry, saka si Kuya JP yung umupo, kaya? Yan. Sabi daw, subukan. Baka bumuka to. Ano? Diba? Ay kung halimbawa, yan, si Kuya Gab, yan, ang umupo dito, saka si Saski, yan, kayang-kaya, di ba? Kasi, yung capacity nito, ay kaya sa kanilang katayuan, pisikal. Ganon din ang pananampalataya natin. Kailangan, sinusubukan natin yung bagay na gusto natin na mangyari sa ating buhay, yung bagay na may katotohanan. Amen po ba? Sa isang upuan, kailangan ng matansya na ito ba ay magiging isa sa mga bagay na madadala ba ako nito? Kakayanin kaya ako? That's faith. Kaya marami sa tao ngayon, sa mga tao ngayon, na walang pananampalataya kasi hindi nila nasusubukan. Tama yung sabi ni Kuya Hads kanina. Kailangan subukan mo. Ang tao kasi, minsan, dito na lang ako. Ito na yung aking kinagisnang pananampalataya. Pero mali naman. Kailangan mo subukan ang isang bagay para makita mo kung ito ba ay totoo. Kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Isa yan sa mga kadahilanan kung bakit di kalugod-lugod sa Diyos. Marami na po tayong nararanasan. Marami na tayong kinagisnang mga relihiyon. Ano po? Doon sa ating lumang relihiyon, ano po? Yung ating pananampalataya ay mayroon dapat kalakik na gawa para tayo dapat ay maligtas. Pero kung tayo po ay naglalakad sa katotohanan at nakita natin at nabuksan yung ating isipan sa katotohanan at tayo'y namulat, ay hindi pala. Kailangan pala, ano po, may tama kang relasyon sa Diyos. Yung gawa ay secondary na lang. Dahil yun na yung bunga
ng iyong pagkakaligtas sa Diyos. Amen po ba? Tahimik po yata tayo ngayon Okay lang po ba? Okay lang kayo? Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Marami sa tao ngayon ang umaasa lamang sa kanilang sarili. Isa yan. Ano po? Sa sarili nilang kakayahan. Imbes kilalanin ang Diyos na siyang may likha ng lahat. Kaya maraming nawiwindang sa mundong ito dahil hindi nila alam yung tunay na pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kasi hindi nila sinasaliksik ang pagkakilala sa tunay na Diyos. Alam na lamang nila, mayroon silang kilalang Diyos. Pero wala silang tamang relasyon sa Diyos. Amen po ba? Kaya mahalaga na makilala natin ang Diyos. Dadaanan po natin yan. Kaya nga may sinabi doon sa Romans chapter 14, verse 22 to 23. Ikaw at ang Diyos lamang ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Pinagpala ang taong hindi sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anuman sa labag sa sariling paniniwala ay kasalanan. Romans 14:22 to 23. Tingnan niyo po, mayroon ka ng pananampalataya sa Diyos, pero hindi mo siya wino-work out. Ang sabi noon, Kristiyano kang bansot, ang sabi nila. Bakit? Hindi mo wino-work out ang iyong pananampalataya sa Diyos. Imbes na makilala mo pa ang Diyos, na ang bunga ay ang mga bagay na makikita mo sa mga hinaharap. Kaya mahalaga, magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Upang hindi humantong sa di kalugod-lugod sa Diyos itong walang pananampalataya. Yung kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, kawalan ng tunay na relasyon o ugnayan sa Diyos. Bakit? Sa pananampalataya, alam natin, sa pagkilala natin sa Diyos, na ang tugon ay pananampalataya, kailangan hindi mawala yung tunay na relasyon sa Diyos. Ang pangalawang dahilan, di ba? Kawalan ng tunay na relasyon o ugnayan natin sa Diyos. Ano yung nasabi ko kanina? Tayo, may pagkakilala, pero wala tayong connection. Sabi mo nga, connection. Yan. Pag sinabing connection, mayroon kang, sinasabi po nating, one-on-one. Touch by touch. Para Para magkaroon ka ng tamang pagkakilala sa isang taong may connection ka. Tama po ba? Amen po ba? Ang kawalan ng tunay na relasyon o ugnayan natin sa Diyos
Ang isang hadlang ay walang pagkaunawa sa Diyos. Pangalawa, kasalanan. Bakit? Isa dyan, yung pride. Ayaw mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. At ang gusto mo lamang, ang sarili mo ang masunod. Hindi ka pwedeng magbiro sa isang tao kung wala kayong connection. Wala kayong relasyon. Tama ba? Kasi kung biruin mo siya at wala kang pagkakilala sa kanya, baka batukan ka pa, sipain ka pa, o kaya tadyakan ka. Iba? Sino to? Iba? Pero kung may tama kang relasyon at nakikita yung mga bagay na parang nasasabi mo sa kanya na pabiro, matatanggap niya kasi meron kayong connection sa isa't isa. At mayroon kayong relasyon sa isa't isa. Tama po ba? Kaya nga, sabi doon sa 1 Kings 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng, sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Ang Diyos natin, ay nagbigay ng kanyang buhay para tayo po ay magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya or connection sa Kanya. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, nagbigay siya ng sabi po natin, mabigat ng panuntunan ng Diyos. Kapag ikay nagkasala, kaparusahan. Kapag ikay gumawa ng mga bagay na ikabubuti, ay, sabi nga doon, buhay na walang hanggan. Ngayon mata. Sa tamang relasyon natin sa Diyos at pag-uugnayan natin sa Diyos, ano ang dapat gawin ng tao na nagtitiwala sa Kanya? Ano po sa tingin ninyo, mga kapatid? Ang kailangan gawin ng tao para magkaroon siya ng tamang relasyon sa Diyos ay hanapin niya ang Diyos. Huwag ka magsawa, kapatid, maghanap sa Diyos. Kasi ang sabi niya dito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin. Yan. Nananatili. Pangako ng Panginoon yan. Nananatili sa Kanya. Kapag ikay humiwalay sa Kanya, hindi mo mararanasan yung mga benepisyo nung sa ugat o sa puno ng gagaling. Parang isang ilaw po yan. Ang isang bumbilya, hindi mo malalaman kung busted light siya or hindi. Unless otherwise, i-connect mo siya sa tamang source. Anong connection nun? Kuryente. Oo ba? Iilaw siya kung siya ay may supply na kuryente or connection. Ganun din ang tamang approach natin sa Panginoon. Kung gusto natin magkaroon tayo ng genuine na relasyon sa Diyos o ugnayan sa Diyos, kailangan mayroon tayong source. At sino yung source na yon? It's Jesus Christ. Para tayo ay mag-glow, umilaw, magningning,
Kasi paano ka magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos kung hindi mo naintindihan o hindi mo naunawaan ang mga bagay ng pang-espiritual? Kasi ang Diyos natin ay espiritu. Dahil ang Diyos natin ay kailangang sambahin sa espiritu at katotohanan. At ang katotohanan na siya ang nagbibigay ng kalayahan para sa atin. Amen po ba? Kaya dito ang sabi niya, at ako sa kanya, siya'y nagbubunga ng sagana. Kung may tama kang relasyon sa Diyos, at mayroon kayong ugnayan, anumang binigay ng puno sa kanya mga sanga, ay magbubunga. Tingnan niyo po ang puno. Itinanim mo ng ilang butil, usbong, kausbong, may malaking puno. At yung punong malaki ay magsasanga. At yung ilang butil mo lamang na tinanim ay magdadami ng bunga. At doon sa mga bungang yun, may mga seeds o mga buto na yun ay pwede mo namang itanim muli para yun ay lumago. Anong logic? Kung mayroon kang tamang relasyon sa Diyos, ngayon pa lamang, tatanggapin mo na ang biyaya. At ika'y magbubunga at hindi ka sasabihin Kristiyanong bansot. Gusto niyo ba yung tawagin kayong Kristiyanong bansot? Sabi ni Kuya Hans, bansot na nga eh. Hindi tayo papayag. Kasi tayo, sa paglakad natin, pagtanda natin, bilang isang Kristiyano, kailangan yung ating pananampalataya, we need to work out. Hindi kailangan matulog ng ating pananampalataya. Mamuhay dapat. Magbunga dapat. Kung i-raise mo po ang iyong pananampalataya sa 1 to 10, saan ka ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, or below level lang. Or level lang. Di ba? Sabi dito, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sa tamang relasyon sa Diyos, ayaw nating mawala yung benepisyong mayroon natatanggap tayo kapag tayo ay may relasyon sa Diyos. Ayaw natin bilang Kristiyano mawala yung benepisyong binibigay ng Panginoon sa mga taong meron tamang relasyon sa Diyos. May tamang ugnayan sa Diyos. Sinong Kristiyano, ang tatanggi na hindi matanggap niya yung pagpapala niya? Siyempre, wala. Lahat tayo, positive. Doon tayo sa tatanggap. Amen po ba? Ang pananampalataya ay tulay para tayo makalapit sa Panginoon. Amen ba? At kung wala ito, hindi natin masusumpungan yung mga bagay ng pagkakilala natin sa Panginoon. Hindi natin biglang mauunawaan. Hindi po natin mauunawaan bigla ang lahat ng mga bagay kung ano ang nasa hinaharap. Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. At ang pangatlong dahilan, yung kawalan ng tamang pangunawa tungkol sa Diyos. Kaya nga may sinabi doon sa Isaias, sabi niya, many people are perished because of lack of knowledge.
Sabi doon sa Isaiah chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kung gusto nating makita ang Diyos, kung gusto nating makilala ang Diyos, kailangan may tama tayong pang-unawa tungkol sa Diyos. Sino ba si Jesus? Sino ba yan? Mayroon ba tayo? Nung tayo uhaw sa Panginoon, nung uhaw pa tayo at hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, yung uhaw tayo sa katotohanan, nagbabasa tayo, naghahanap tayo ng tamang simbahan na nagsasabi na ito yung tunay na simbahan na nagtuturo ng katotohanan at nababatay lamang sa aklat ng Biblia. At ang tinuturo ay patungkol kay Jesus. At nung tayo ay mamulat sa katotohanan at bigla tayong nagkaroon ng kaunawaan ng mabuti at masama at nakita natin ang katotohanan, nabigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Pinili tayo ng Panginoon para magbigay ng kapurihan sa Kanya. Magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Tayo po'y nasumpungan ng Diyos. Ang Diyos ay laging naghahanap o humahanap sa atin. Minsan lang tayo, mga tao, ang minsan tumatalikod sa Diyos. Pero ang Panginoon ay naging nandyan. Naghihintay upang ipakita niya yung kanyang kapangyarihan, upang maunawaan natin ang kanyang kabutihan at biyaya sa atin. At makita natin sa hinaharap yung mga bagay na sinasabing na kamangha-mangha na ipinipare niya sa ating lahat o hinahanda niya sa ating lahat. Amen po ba? Pangalawa, pananampalataya ang batayan ng paglapit at pagkilala sa Diyos. Ilan lamang ito sa maraming batayan kung paano natin na ang pananampalataya natin sa paglapit natin sa Diyos at pagkilala natin sa Diyos ay ano? Anong mga batayan? Una, mayroon dapat pagpapakumbabang puso at pagsisisi. Bakit? Ang buhay po natin bilang isang Kristiyano sa mundong ito, kapag ikay nakakaramdam ng marami kasaganaan sa buhay, minsan hindi natin, nakikilala ang Diyos. Sabihin po natin, o aminin man natin o hindi. Yan minsan ang nangyayari. Kapag mayroon ang isang tao sa kanyang buhay na minsan, ay mayroong sinasabing ina-idolize. Nawawala sa kanya yung pagsisisi. Kasi meron na siya nagsasatisfy sa kanyang sariling pangangailangang pangpisikal. Tulad ng kayamanan. Ayaw niya magpakumbaba at ang gusto niya lagi siya'y mataas. Ganon minsan, ang ugali ng tao. Ayaw magpakumbaba. Sa pananampalataya ng buhay po natin, kailangan mayroon tayong magpapakumbabang puso.
Puso na hindi tulad ng isang bato na matigas. Dapat pusong sinasabi nating mamun. Ano ba yung mamun? Malambot. Na handang magpatawad sa mga bagay na siya ay nagkasala o ginawan siya ng kasalanan. Ano man yan, handa siyang magpatawad. Handa siya magsisi sa anumang kanyang nagawang kasalanan. Kasi batayan ang ating pinag-uusapan sa pananampalatayang may pagkakilala sa Diyos. Sabi sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang iyong mga kasalanan. Ano ang requirements para tayo ipatawarin ng ating mga kasalanan? Ang requirements niya ay magsisi at magbalik loob. Pag sinabing magsisi, ano po? Ibinibigay mo, isinusuko mo ang lahat ng mga kasalanan na ginawa mo. At yung pagbabalik loob, ibig to say, ang ibig pong sabihin yan, yung hindi ka na muling gagawa ng mga bagay, ng mga kamalian, na labag sa Diyos. At magbabalik ka na. So, sa Diyos. Hindi ka na dapat doon sa dati mong kinatatayuan. You turn around. Diretso. Hindi ka lang lilingon. Huwag ka lang gumaya kay sino yung naging salt or pillars? Diba? Ang sabi ng ano ay huwag kang lilingon pero lumingon. Kaya naging salt of pillar. Tingnan niyo po ano. Kapag tayo po ay nagsisi, dapat talikdan na natin ang lahat ng mga bagay na atin ang pinagsisisihan. Pinagsisihan mo na nga eh. Tingnan niyo po ang mga nakukulong. Ano? Pinagsisisihan nila ang kanilang mga nagawang kasalanan. Pinagbabayaran nila ang kanilang nagawang kasalanan. Bakit? Para makuha nila yung kalayaan. Binupuno nila yung kanilang ginawang kasalanan base doon sa kanilang kasalanan. Sa mundong ito, di ba? Ang batas natin, pag ikaw pumatay, minsan, noon, pag buhay ang kinuha mo, buhay din ang kabayaran. May little in... Wala. Yun.
Salamat Kuya Janjan. Kaya, ngayon pa lamang na nasa lupa ka, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na ang iyong puso ay dapat magpakumbaba at magsisi. Marami po, Pastor, sabi na babalik ang Panginoon. Sabi noong September 23, 22, nakita niyo sa Facebook na magra-rapture na. At kayong iba, walang padundangan, pinagbibili yung bahay, pinagbibili yung sasakyan, kasi na-rapture na daw. Anong kailangan natin? Kailangan natin lamang ng susi ng Panginoon, yung magsisi. Binigay na ng Panginoon yung key. Magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Yun yung batayan. Kaya nga sabi doon sa Santiago chapter 4 verse 8, kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang iyong mga kamay. Kayong mga makasalanan at dalisayan ninyo ang inyong mga puso, kayong magdadalawang isip, double-minded. Anong ibig sabihin dito? Nalinisin nyo ang inyong mga kamay. Ito ba'y literal na maglilinis ng kamay? Na kapag ikay madumi? Hindi po. Ang ibig sabihin po niyan, kung ang iyong kamay na gumagawa ng mga bagay na makakasama, alisin mo. Maliwanag? Naintindihan po ang lahat. Yun lang po ang gusto ng Panginoon. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit ako sa iyo. So mayroon dapat pag-step, pag-forward. Yung kanina, pagsisisi, talikdan, magbalik loob. Ito, sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Lilinisin niyo ang inyong mga kamay. Paano ka makakalapit sa Diyos kung ikay marumi? So, kailangan malinis. Anong ginawa kanina? Magsisi, talikdan. Yung proseso ng paglilinis. Yung linisin niyo ang iyong mga kamay, nasabi ko kanina, hindi ito yung literal na maglilinis ka lamang ng kamay. Ang ibig sabihin po nito, ano man yung mga ginagawa ng iyong mga kamay na marumi, pagnanakaw, tignan mo yung corrupt na official natin ngayon. Kaya bumabaha sa bawat parte ng bansa natin. Yan, mga salaula. Diba? Hindi naawa sa mga kababayan natin. Nagpapasasa sila sarili nilang buhay kahit may magsakripisyo at mamatay ng mga kababayan natin. Yun ang sabi ng Panginoon. Linisin ang iyong mga kamay. Ibig sabihin ng tanggalin yung mga ginagawang masama na gamit ang ating mga kamay. Kayo mga makasalanan at dalisayan ninyo ang inyong mga puso. Kayo mga nagdadalawang isip. Diba? Letter B. Isipin natin na si Jesus lagi lamang ang tanging daan at Panginoon. Ang batayan natin sa paglapit at pagkakilala natin sa Diyos, lagi nating isipin na si Jesus ang tanging daan at Panginoon. Bakit? Alam natin noon sa ating kinagisnan na relihiyon, tayo po ay nagsasakripisyo noon para tayo ay maligtas. Oo ba? Gumagawa tayo ng mabuti para tayo ay maligtas. Pinapahirapan pa natin yung ating katawan
para tayo ay maligtas. Nung tayo ay makamulat na sa katotohanan, mali pala yung aking pagkaunawa at pagkaalam doon sa aking kinagisnan. At nung mamulat ako sa katotohanan, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, doon ko nasampuhan ang katotohanan. At yung katotohanan na yun, ang siyang nagpalaya sa atin. Na hindi pala yung mga bagay na pagsakripisyo na ginagawa mo sa sarili mo para maligtas. Yun pala ay ginawa na ng Diyos. A finished work of Jesus Christ on the cross. Kaya ka naligtas. Dahil sa biyaya at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi doon sa John 14:6, alam niyo yun. Memorize niyo yun lahat. Sabi doon, ako ang daan at ang katotohanan. Walang sino mang daan. Ano po? Ang Panginoon lamang. Kung sino nagsasabing, ako ang daan dito, ako ang daan. Kaya pumunta kayo dito. Hindi po kayo maniwala doon. Panluloko yun. Ang sinasabi ng Biblia sa 1:14-6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ikay nakakakilala sa Diyos at alam mo ang pagkaunawa mo sa Diyos, dapat panindigan at panghawakan mo ang sinabi ng Diyos sa 14:1. Na siya lamang ang daan. Ang simbahan ay hindi daan. Ang relihiyon ay hindi daan. Sabi nga niyan, kung ang relihiyon ang siyang makakaligtas, ang pamamaraan para maligtas ang tao, ay sagana ang Pilipinas. Kasi maraming relihiyon ang nagsulputan sa Pilipinas. Maraming maliligtas. Pero hindi eh. Hindi relihiyon eh. Complete na doon sa John 14:6. So pinapakita dito na ang Diyos lamang ang daan, ang Diyos lamang ang katotohanan, ang Diyos lamang ang buhay. Walang makakaparoon sa Diyos kundi sa pamamagitan Kaya kung mayroon ka mang pagtanggap sa Panginoong Yesus, ikaw ay makakasama sa kanyang pagbabalik. Mahalaga ba yun? Sa buhay ng isang Kristiyano. Na makita na tayo ay lumalago, nakikilala natin at nakakaunawa tayo sa mga bagay na hindi lamang dito sa mundong ito, kundi sa hinaharap. Huwag nating isipin lagi na ang buhay lamang ay dito. Laging isipin ng isang Kristiyano dapat dito at hinaharap. Mas mahalaga yung hinaharap. Yung mga bagay na kakanta natin ay mga pansamantala lamang yan. Kayamanan, sasakyan, katanyagan, na nagsasabi po sa ating sarili na, ay, okay na ako dito. Dito na ako. Nasasatisfied yung aking physical na pangako. Hindi ko na hinahangad kung ano pa yung hinaharap. Basta masaya ako dito. Mali pong konsepto sa buhay ng pagkaunawa sa Diyos. Kung mayroon kang pagkakaunawa sa Diyos, lagi mong iisipin yung sa hinaharap. Amen po ba? Yun ang gusto natin eh. Yung ba? Sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, at sa kaninong mang iba'y walang kaligtasan,
sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sino yon? Sino ang bumaba? Jesus. Sino nagpakasakit, pinako sa krus, namatay, at inilibing sa ikatatlong araw na buhay na magmuli? Sino yon? Jesus. Kailangan maunawaan natin. Dapat meron tayong pangunawa at malalim na kaugnayan at relasyon sa Diyos. Amen po ba? Alam natin na ang Diyos lamang ang daan. Kaya nga may sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito ay si Jesucristo. Mahal tayo ng Diyos. Sabi mo nga sa kapatid mo, mahal ka ng Diyos. Diba? Kapag mahal ka ng Diyos, nagagawa mo pasayahin ang mga bagay na nasa iyong katabi. Bakit? Ipinapaalam mo sa Kanya na anumang sitwasyon ng buhay, masasabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Diba? Pangatlo, letter C. Nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Tayo ba'y nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos? Amen. Sino yung nagtitiwala? Taasan ka ng kamay. Amen. Yung hindi nagtaas, nagtitiwala kayo? Hindi. Joke lang po. Yan. So lahat po tayo kailangan magtiwala sa Diyos. Nagtiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang sinabi ng Panginoon sa mga pangako niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sabi ng Panginoon, nagtitiwala ka ba doon? Ano man sitwasyon ng buhay natin sa mundo, alam natin, mayroong kaaway. Na siyang nagdi-deceive sa atin. Ay, hindi totoo yung pangako sa inyo. Ay, binobola lang kayo niyan. Sino yon? Satan yun. Bubulong-bulong pa yan. Huwag ka nang attend ng Sunday. Punta ka na lang doon sa mall. Doon malamig. Diba? Marami ka pang makikita doon. Makaka-window shopping ka pa. Ay, doon sa simbahan, makikita mo pa yung kinainisan mong kapatid. Ako, magkakasala ka doon. Sa simbahan, huwag ka nalang attend doon. Pero hindi eh. Kailangan magtiwala ka sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Panghawakan natin ang tiwala, yung pangako ng Diyos sa atin. Kailangan stand firm. Ang sabi doon sa Hebrews chapter 11, verse 1, memorize nyo yan. The definition of faith. What is it? Anong ibig sabihin noon? Sabi doon, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Yan. Ibig sabihin, may inaasahan ka, nagtitiwala ka, equals pananampalataya. Ganda, no? Halimbawa, ikaw ay may inaasahan na darating 1 billion sa iyo o milyon sa iyo. Yan. Huwag lang sa Biskaya. Huwag lang sa mga kurap. Ano? Naniniwala ka.
Minsan, Pastor, nangangati ang kamay ko. Nangangati ang kamay ko. Magkakapera yata ako eh. Ang buhay natin, lagi po nating iasa sa Panginoon. Ipagkatiwala natin lagi sa Panginoon. Yung mga pangako ng Panginoon sa atin, i-claim po natin. Ang isa sa mga bagay na dapat matutunan ng isang Kristiyano, kapag nangako po ang Diyos, kailangan kiniklaim po natin. Amen po ba? Yun ang isa dapat gawin ng isang Kristiyano eh. Kapag sinabihan ka ng Panginoon, magtiwala ka sa aking anak. At doon sa pangakong pinagkaloob, sinabi ko sa iyo, i-claim na ito. Nangyayari ba sa inyong buhay? Or tayo ba'y nagdududa? O pumapasok ba sa iyo si taning? Huwag kang maniwala dyan. Butog yan. Meron ba gano'n? Nagbubulong-bulong? Huwag kang maniwala, scam yan. Bubuduling ka lang yan. Ano naisip nyo? Nakakasunod po. So kailangan, ano man yung pinanghawakan natin sa Diyos, panghawakan natin. Hawakan na natin. Huwag na natin pakawalan. Kasi pinangako ng Diyos yan. Pag pinangako ng Diyos, di mababali yan. Huwag lang tayo magtiwala sa mga politiko. Pag nagpangako yan, pangako lang yan. Nakapako pa. Diba? Kaya sabi doon, magtiwala na nangyayari sa ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tungod na lang, langit. Nakikita ba natin ang langit? Hindi. Pero nananampalataya tayo, may langit. May pupuntahan tayo. After this. Sino gusto mauna? Wala. Di ba? Ang buhay po natin, tandaan natin, kung gusto natin ng katiyakan sa lahat ng mga bagay na ating inaasahan dahil sa pananampalataya, lagi nating mayroon dapat tayong pinanghahawakan. Ikiniklaim po natin lagi yung pangako ng Diyos. Kasi pangako ng Diyos, hindi kailanman yan nababalik, nawawala. Pag sinabi ng Diyos, ikaw ay may buhay na walang hanggan, maniniwala ka? Ikaw ay ligtas na, maniniwala ka? Maniniwala ka dahil, bakit? Alam mo na kung ano yung pagkaunawa mo about sa kaligtasan. Sino ang nagligtas sa iyo? Ano ang pamamaraan para ikaw maligtas? At ano ang gagawin ng tao para siya ay maligtas? Kung alam mo yon, nakamit mo yung pangako ng Diyos. Amen po ba? At ang panghuli, doon sa ating binasa, at siya ang magtagapagbigay na gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Yan. So naniniwala kayo sa gantimpala sa lahat ng sumusunod sa Kanya? Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Kung naniniwala po kayo, alam natin na kapag ang tao ay naghahanap sa Diyos, makakasumpong siya ng gantimpala.
At ang unang-una, masusumpungan niya yung presensya ng Diyos. Amen po ba? Para yan sa isang kaibigan. Ano po? Na ikaw ay isang may problema. Lumapit ka sa iyong kaibigan na close mo. At doon sa problema mo, wala kang ibang mahingahan, kundi yung kaibigan mong close mo. Ngayon, minsan ginagawa mo, tumawag, nasaan ka? Pwede bang pumunta ako dyan sa'yo? Kasi may problema ako eh. Kailangan ko ng mahihingahan ng aking problema. At di siyempre, ikaw pupunta doon. At doon, isasabi mo, ilalahad mo ang lahat ng problema para siya ay magkaroon ng, sabi doon, concern sa iyo. At ikay bibigyan naman niya ng mga, sabihin natin, gabay. O sige, itong gawin mo. Ganin yan. Sige, kaya mo yan. Sabi, i-encourage ka niyan. Ganon din ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay nagkakasala at puno na tayo ng mga problema sa buhay, kailangan una-una nating lalapitan ay ang Diyos. Amen po ba? Kung hindi na natin kaya ang lahat ng mga bagay na mga suliranin nating diladala, ibigay natin sa Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa atin. Kasi pag tayo ang gumawa, maboburn out tayo. Magkakaroon tayo ng mga bagay na papasok sa isip natin, yung stress, yung obsessed ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin hanggang humantong sa ikaw ay magkitil ng buhay. Umakyat ka sa puno at kumuha ka ng tali at itali mo yung sarili at kitilin ang buhay. Kaya kung gusto natin na makatanggap ng biyaya ng Diyos o gantimpala ng Diyos sa pamamagitan ng paghahanap natin sa Diyos, makakasumpong tayo ng biyaya at comfort sa Diyos. At yung kanyang presensya ay mararanasan natin. Magiging at peace tayo. Dahil ang Diyos, Prince of Peace. Sabi mga, Prince of Peace. Yun ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang tao ay maghirap. Minsan lang ang tao, yung nga sabi ko, dahil sa katigasan ng kanyang ulo, siya ay gumagawa ng kanyang paghihirap. Ang gusto ng Diyos ay kasaganaan. Pero ang tao, ang gusto, ay kahirapan. Siya ang gumagawa ng kanyang destinasyon sa kanyang buhay. Kaya nga sa Jeremiah chapter 29 verse 13 ang sabi, hanapin ninyo ako at ako'y inyong masusumpungan kung ako'y inyong hahanapin ng inyong buong puso. Anong requirements ng Panginoon? Buong ano daw? Katawan ba? Anong sinabi sa Jeremiah? Puso. Bakit puso? Hindi gawa. Tingnan niyo po. Bakit sinabi niya dito, buong puso? Hindi kalahati, kundi buo. Kasi ang puso natin mapandaya, tama ba? Minsan. Ano po? Kaya nga, minsan may dalawang kanta eh. Favorite ni Kuya Haj yun, dalawang puso ko eh. Ay, hindi pala. Diba? Diba?
Ang gusto ng Panginoon, buong puso eh. Ang puso natin minsan kasi mapandaya. Mamaya gusto nahan natin, mamaya aayaw na. Diba? Sa mga tulad niya ng may mga mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang. Ano po? Nung makita mo pa siya, nung una, na live at first sight ka. Di ba, Kuya Gab? Na live at first sight. Nung pangalawa, na oversight ka na. Ang pala, pangit yung ugali. Diba? Nawalan ka na ng sight. Hanggang mawala. Kasi dinaya ka ng puso. Kaya sabi dito, hanapin ninyo ako at ako'y iyong masusumpungan kung inyong hanapin ng buong puso. Kailangan buo. Walang kahati. Kung gusto mong masumpungan ang Panginoon, ibinibigay mo ng buong puso sa Diyos ang iyong buong pagkatao. Ang buong mong puso, hindi pwedeng hati. Kasi ang Diyos natin ay panibughuin. He is a jealous God. Kung siya lang. Walang dapat kahati. Amen po ba? Amen? Malinaw po. Pangalawa, para magamtan natin ang pagpapala ng Panginoon, kailangan meron tayong makamtang pagpapala at pangangailangan ay ipagkakaloob ng Diyos. Yung ating pangangailangan ay ibibigay ng Diyos kapag tayo po ay nakakasumpong sa presensya ng Diyos. Ng presensya ng Diyos. Bakit? Ang sabi doon sa Matthew chapter 6:33, ngunit hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi pwede na yung mga bagay lamang na idaragdag ang gusto mong kauhin. Hindi yung hanapin ang kaharian ng Diyos. Yun kasi ang tawag doon, yung kalakaran ng mundo, na inuuna muna yung bagay na idaragdag sa kanya kaysa yung kaharian ng Diyos ang unahin. Tulad niyan, Sunday, magtatrabaho. May 6 na linggo ka para ikaw ay magtrabaho. Binigyan ka ng Diyos ng 6 na araw. At yung isang araw na yon, ano yun? Sa Diyos. Pinagkait mo pa. Ay, sayang din, Pastor. Overtime yun. Holiday pati. Double pay yun. Sayang. Pasukan ko na lang. Kaya kung gusto natin makamtan at ipagkaloob sa atin ng Diyos yung pangangailangan natin, kailangan natin, we need to seek first the kingdom of God para madagdag yung ating mga pangangailangan. Amen po ba? Gusto ba ninyo yun? Amen ba? Una, at ang pinakahuli, ito na po yung last. Kung gusto natin na makamtan at magkaroon po tayo ng gantimpala, ang pinakamahalaga ay magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sinong gusto? Kung gusto nating lahat, claim natin.
ariin natin na sa atin ito. Kaligtasan at buhay na walang hanggan ang pinagkakaloob niya sa taong humahanap sa Kanya. Yun ang regalo ng Diyos. Kanina, sabi niya, di ba, buong puso. Kabog buong puso mo, isinusuko ang iyong sarili sa ating Panginoon. Yung kakaligtasan at buhay na walang hanggan ay makakamtan mo. Sabi sa John chapter 17, verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na makikilala kanila ang iisang tunay na Diyos at siya ang iyong sinugo na si Jesucristo. Kung ang ating sinasampalatayanan ay ang Diyos na buhay, na siyang nagbigay ng buhay niya para ikaw ay maligtas sa kapahamakan, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Maliwanag po. So ang pananampalataya, balikan po natin yung aking title. Daan ng pagkilala at paglapit sa Diyos. Tandaan po natin, hindi po tayo makakalapit sa Diyos kung wala tayong pagkilala sa Diyos. At kung hindi natin hinahanap ang Diyos. Dapat unahin natin, hanapin ang Diyos, kilalanin natin ang Diyos, at manampalatayang tayong may Diyos. At yung Diyos na yon, na si Jesucristo, ang siyang magre-reveal ng kanyang sarili kung sino siya sa iyo. At papakita niya yung kanyang pag-ibig na nagbubusila para ikaw ay makita mo rin na kung gaano ka kamahal ng Diyos. Tayo po'y tumayo. As in conclusion, sabi po dito, ang pananampalataya ay tulay ng pagdadala na magdadala, sa atin mula sa pagkakaalam tungkol sa Diyos tungo sa tunay na pagkakilala sa Kanya. Kung tayo po'y nananampalataya sa Diyos na buhay, tayo po ay manandaliang lumapit sa Panginoon. Manandalian tayong mangusap sa Panginoon. Ano man mga bagay na kung mayroon pa tayo na hindi alim ng pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos, hingin natin sa Panginoon na tayo'y bigyan ng wisdom, ng knowledge, and ng understanding ng Diyos para makita natin yung kabuuan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ibigay natin yung buong puso natin sa Diyos. Ang buo nating pagkatao sa Diyos. Ano po? Para tayo po ay mas lalong tumibay pa yung ating pananampalataya sa Diyos. Tayo po yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na dakila, maraming salamat po sa mga sandaling ito. Na kami muli, Panginoon, ay napaalalahanan mo, Panginoon Lord God. Na sa aming paglapit, Panginoon Lord God, na kung kami, O Diyos, ay walang pananampalataya, ay hindi kami kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Nagkaroon kami, Panginoon, ng kasiyahan, ng kapayapaan nung ikaw ay aming masumpungan. Salamat po, Panginoon, sa mga napag-aralan po namin, napag-usapan po namin, Panginoon. Yung mga dahilan kung bakit di mo kinalulugdan ang walang pananampalataya. Yung mga batayan na akala po namin, Panginoon, ay tama na sa aming paningin,
ba't hindi pala, Panginoon? At ang napakahalaga, Panginoon, yung mga pangako mo, yung mga gantimpala mo, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon, ay maranasan po namin, O Diyos. Kung kami ay patuloy na maghahanap at sasaliksikin, Panginoon, ang iyong mukha. Sa umagang ito, Panginoon, salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa banal na Espiritu na kami, Panginoon, ay binigyan mo, Panginoon, ng malalim na pagkaunawa patungkol sa pananampalataya na may bunga, Panginoon Lord God, na ang susi, O Diyos, ng pagkilala sa iyo, O Diyos, ay may kalakip na pananampalataya. Kaya sa oras na to, Panginoon, huwag niyo pong hayaan, O Diyos, sa aming mga buhay, na mawala ang pananampalataya namin, Panginoon. Kundi ang hiling po namin, Panginoon, ay mag-level up pa ito, O Diyos. At ito'y mamunga, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na samahan niyo po kami lagi, Panginoon. Hindi po mawala ng saysay, Panginoon, yung pananampalataya na mayroon po kami na iyong pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ito po ay lumago pa, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Madatnan mo kami, Panginoon Lord God, na tapat na naglilingkod sa iyo at malalim na pagkakaunawa sa biyaya mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Banal na Espiritu. Aking Ama, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, kaulatian, karangalan, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay magwika ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay.